Programang tagahatid ng balitang walang kasinungalingan, siguradong mapagkakatiwalaan. Kakampi mo sa katotohanan. Ito ang Balitaktakan! Magandang gabi, ako si Gretchen Caparas. At ako naman si Mga Titude. At ito ang Balitaktakan. Balitang may katotohanan. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sa halip na dagdag sahod, 22 pesos dagdag na ekola ang inaprubahan para sa mga manggagawa. Presyo ng ilang gulay at isda muling tumaas dahil sa bagyong Bebeng. Batang aktor na si AJ Perez pumanaw na. Lalaki nag-counterflow sa EDSA, 22 sasakyan binangga. At Julian San Jose front act sa concert ni David Archuleta. Sa halip na dagdag sahod, emergency cost of living allowance ang ipinatupad sa deliberasyon ng National Wage Board ng NCR. Kaya naman ilang militanteng manggagawa ang imbis na matuwa ay lalong nadismaya sa 22 pesos na allowance. May balita si Divina Lapunsay. Ika nga daw sa vaccine, knockdown ng isusukle ng militanteng grupo ng Kilusang Mayo 1 kung non-wage benefit at hindi aumento sa sahod ang ibibigay ng gobyerno. Masyado na raw kasing masakit sa bulsa ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Muli na rin nilang inihirit na buwagin ang Regional Wage Board at ipasa na lang ang 125 legislative wage increase sa Kongreso. Pero matapos ang mahigit na 5 oras na deliberasyon ng NCR, hindi aumento sa sahod ang napagdesisyonan, kundi 22 pesos na Emergency Cost of Living Allowance o ECOLA, taliwas ito sa petisyon ng Trade Union Congress of the Philippines na 75 peso o across-the-board increase sa NCR. Sa basic wage kasi, mas malaki yung added cost on the part of the employers. While kung COLA, maliit lang yung added cost. That is to include, among others, the social benefits that na makukuha sa workers. Ang 22 pesos na ECOLA ay madadagdag sa 404 na daily compensation na tinatanggap ng isang manggagawa. Kung susumahin, papatak ng 426 na ang daily compensation ng isang minimum wage earner. Sa 426 na ito, ibabase ang kwenta sa mga kaltas para sa contribution sa SSS at pag-ibig. Pero pagdating sa overtime at 13-month pay, ang 404 na minimum wage pa rin daw ang basehan. Mariing kunandena ng TUCP ang desisyon ng Wage Board at sabi ng TUCP question nila sa National Wages and Productivity Commission ang pinakabagong wage order. Bukas naman ang DOLE sa balak ng TUCP. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP nangangambang itulak daw ng ECOLA pataas ang inflation rate o batayan ng bilis ng mga pangunahing bilihin. Ilan din daw sa kanilang membro maaaring i-consider ang pagbawas ng mga manggagawa, magpatupad ng job rotation edi kaya tuluyang magsara. Pero sabi ng DOLE, isinaalang-alang daw nila ang mga kapasidad ng mga employer na magbigay ng dagdag benepisyo lalo pat karamihan ng mga kumpanya sa bansa ay micro at small enterprise. Konsiderasyon din daw ang pahayag ng Bangko Sentral na di dapat lumagpas sa 25 pesos ang anumang dagdag sahod para di sumipa ang inflation rate. Help mitigate the impact of the increases in the prices of basic commodities due to of course, the rise in the price of oil. So, it will also benefit
even those beyond the minimum wage because of the wage distortion that will be a result of this increase. May mga kumpanya exempted sa panibagong wage order. Ito yung mga kumpanyang kritikal ang sitwasyon, mga kumpanyang di hihigit sa 10 ang manggagawa at may asset na di lalagpas sa may 30 milyong piso. Babala ng DOLE, ang mga kumpanyang di susunod sa wage order ay atasang dodoblehin ang ibibigay na ikola. Sa loob ng 5 araw, maaari nang ipatupad ang 20 pesos ikola para sa mga manggagawa. Ako po si Divina Gracia Nakunsay para sa Balitaktakan. Tumaas ang presyo ng ilang gulay at isda dahil sa pananalasa ng Bagyong Bebe. Hindi naman gumalaw ang presyo ng kanilang baboy, baka at manok. May balita si Chana Panusia. Apektado na ang presyo ng mga gulay at isda sa palengke dahil sa bagyong Bebe. Una ngang nasalanta ay ang madadakong gulay tulad ng pechay, mustasa at kangkong dahil madali itong masira at anuri ng ulan. Tumaas ang pechay at mustasa sa 10 piso kada kilo at lumipis naman ang kada tali ng kangkong. Pati rin ang kalamansi at sigarilyas ay tumaas na rin ang presyo. Ayon sa mga nagtitinda, hindi pa ngayon mararanasan ang epekto ng bagyo sa mga pananim at asahan daw na kakaunti ang maaani pagkatapos ng bagyo. Wala silang ma-harvest. Pag wala silang ma-harvest talaga, tumataas talaga ang gulay. Kakaunti rin daw ang huli ng bangus mula sa Pangasinan. Mula 90 pesos nagtaas ito hanggang 110 pesos at ang galunggong naman mula 110 pesos bumaba ito ng 90 pesos. Ngunit siya namang liit ng huli. Samantala, ang presyo ng baboy, manok at baka ay wala namang pagbabago. Ito po si Zara Panusia nagtutulat para sa Balitaktakan. Pagsasayaw ng mga flight attendant bidang-bida sa internet para sa karagdagang detalye narito si Abigail Cagadas. Patok ngayon sa internet ang pag-aalan Lady Gaga ng mga flight attendant ng Cebu Pacific Airlines. Katunayan, umabot na ng 5 milyong katao ang nakapanood sa nasabing video mula nung ipalabas ito nung nakaraang linggo. Tighten seatbelts by pulling loose end and to unfasten, lift the buckle and pull free end to release. Should there be a rapid change in cabin pressure, oxygen mask will automatically drop for the compartments above you. When this happens, Pahayag naman ng VP ng Cebu Pacific Airlines, seryoso at ligtas ang ginawang dancing demonstration procedures. Ako si Abigail Cagadas para sa Balitaktakan. Matagal na kitang nililigawan. Kailan mo ba ako sasagutin? Bayan, hindi na naman nagsusulat. Yan, hindi na naman ako napagod. Ano ba yan? Hindi na naman nagsusulat? Ay naku, ano ba yan? Hindi na ako makagawa ng homework ko. Hindi na naman nagsusulat. Good morning, friend! Morning, too! Ba't parang umaga yung saymod ka? Ilang araw na kasi ako hindi nakakagawa ng homework dahil sa mga ballpen na to, hindi naman nagsusulat. Ano ba naman kasi ito? Ang mamahal ng mga ballpen tapos walang sulat. Ano ba yan? Useless! Ito kasi ang try mo. Pilot! Try mo kaya? Wah! Maganda pala itong pilot. Sige, bibili na ako.
Ghost sa EDSA. Para sa kabuuan ng Italian, narito si Jose Iniquez. Nagkabuhol-buhol ang trapiko kahapon sa harap ng EDSA Shrine. Ang dahilan, nag-counterflow ang isang Isuzu Crosswind at pinagbabangga ang may dalawang sasakyan dito sa northern bound lane ng EDSA. Ang resulta, nasugatan ng maraming motorista. Nang babangga na yun. So, umabot na dito sa may bike lanes. Lahat ng... hindi. Probably psychopath yun dahil no normal person can do that. Inaresto ng mga traffic enforcer ang nagmamaneho ng Isuzu na si Thomas MacArthur, na sugatan din. Yes! Katwiran ni MacArthur nagpakilala na dating sundalo. Napundi siya ng maipit sa traffic habang pupunta sa Camp Crame. Paharang-harang sila eh. Paharang-harang, saan? Dumagsa naman sa presinto ang mga nagreklamo kay MacArthur. Tapos nung binangga niya kami, mayroon lumalapit ng 2 MMDA. Tinakbuhan niya. Binangga niya pa isa yung motorsiklo. Hindi hinabol namin ngayon. Nung pinagdaw namin sa Mega Mall, ayaw tumigil. Tumidiretso ng flyover ng Ortigas. At doon namin inabutan gawa ng traffic. Dito na muna sa Campo Carenal, ikukulong si MacArthur habang ikinahanda ang mga kaso isasampa laban sa kanya. Ako si Jose Iniquez, nagulat para sa Balitang Takan. Mga kaibigan, kapapasok lamang po ng balitang ito. Kumpirmahan naman patay ang tinatakotang leader ng Al-Qaeda na si Bin Laden. Para po sa karagdagang balita, nayon sa Divina na kung saan. Ito ang bahay na pinagtataguan ni Bin Laden na may 15 talampakan ang taas ng bakod. At sa taas nito makikita natin ang razor wire. Sa loob nito ay mayroong 8 kwarto. Sa unang palapag makikita ang nagkalat na dugo. Makikita din natin dito ang isang malaking kama at isang pambatang higaan. Sa pangalawang palapag, dito makikita ang kwarto ni Bin Laden. Meron ding dugo sa sahig. At kung mapapansin natin, ito ang pinakamagandang kwarto at ito lang ang kwarto na may carpet. Ang mga damit niya ay nasa closet pa rin at sa banyo ay mga iba't ibang bote ng gamot at sa ibang parte ng kwarto makikita natin ang imbak ng pagkain. Ayun na, dito sa may upper class area, naging maaliwalas na at base sa isang residente, hindi siya lumalabas ng hindi palang pulis sa Bin Laden. If Bin Laden was living here, he says, he never went out. At sa likod ng bahay, makikita natin na komportableng nabubuhay ang pamilya ni Bin Laden. At makikita natin dito ang mga laruan. At sa katabi nitong bahay ay parang isang sunroom na may satellite dish sa taas nito. At dito sa kanang parte, makikita natin ang maputik na bakanting lupain kung saan naglanding ang US helicopter, lulan ang mga grupo na nag-raid sa bahay ni Bin Laden. Ako po si Divina Gracia Lacunsay para sa World News. Samantala, may paalala po tayo sa ating mga patelid ni pamilya na may edad na. Alam niyo ba na hindi lang sina Mrs. ang pwede maapektuhan ng tinatawag na menopause? May katumbas din yan para sa mga lalaki. Alamin natin yan sa balita ni Silaika Avides. Si Mang Pedro, nanghihina ang mga buto, mabilis mapagod at wala nang ganang sumiping. Malamang andropause na siya. Natin ang menopause, bumababa yung estrogen, yung female hormone. Sa lalaki, bumababa yung male hormone, yung testosterone. Sa tala ng Society of Men's Health Philippines, 70% ng kalalakihang edad 45 pataas ang kadalasan nakakaranas ng ganitong simptomas. Ang iba naman ay sadyang siniswerte lang. Lucky men, genetically, hindi sila nakakaramdam ng ganito. Pero karamihan sa kalalakihan, di tanggap na may ganito silang pinagdadaanan. Parang nakakita ng magagandang tumataas pang niyan. Habang nagkakaedad. Kahit nagkakaedad na, parang pagdating sa, di ba? Ganun pa rin. Ang problema, kapag binaliwala ang andropause, mas mataas ang tsansa na magkaroon sila ng heart disease, diabetes o stroke.
Kaya payong eksperto, You can actually correct this, no? Of course, lifestyle change. Secondly, you approach your next friendly doctor na you're comfortable with. mainam din kung pananatiling healthy ang inyong lifestyle tulad ng tamang pagkain, ehersisyo at iwas bisyo. Si Laika Aviles para sa Balitaktakan. Si Mamerto marunong na magsulat. Si Abby naman marunong nang magbilang. Si Divina marunong nang magbasa. Sila ang mga anak ko. Araw-araw akong bumabangon para sa kanila. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Samantala, muling tumaglay ang piso sa merkado sa pagbubukas ng linggong ito. Nagsara ang palitan ng piso sa 43 and 60 centavos, kontra dolyar mas mababa kumpara sa 43 and 42 centavos noong Biyernes. Sa stock market naman, nagsara ang Philippine Stock Exchange Index ngayong araw sa 4,289.29, mas bumaba sa 2.15 mula noong Biyernes. Stable na po ang kondisyon ng aktres na si Pilar Pilapil matapos masaksak ng pamamalay carjacker ng Huwebes. Kanina nakuha na siya ng statement ng pulisya. Pinitukan niya ni Abigail Cagadas. Maitim, malaki ang katawan, 5'8" ang tangkad at nasa pagitan ng 20 hanggang 30 anyos ang isa sa tatlong sospek sa pananaksak kay Pilar Pilapil. Si Pilapil mismo ang naglarawan sa sospek nang makuusap siya ng mga pulis sa ospital kung saan siya nagpapagaling. Bagamat stable na ang kanyang kondisyon, naging emosyonal daw si Pilapil nang ikwento ang nangyari. Ang kasama naman niyang si Rosel Peñas, pamangkin ng asawa niya, ay nawawala pa rin. Rosalem asked Ms. Pilapil to accompany her. Husband of Ms. Rosalem is presently with us and undergoing investigation. Base sa investigasyon, si pamangkin niya ang sasakyan at siya rin hindi umano ang nagmamaneho nang sila'y tambangan ng tatlong lalaki. Record checking whether indeed such Kia vehicle is owned by the company alleged to be the owner. Hindi pa daw sila nakakarating sa Marikina Riverbanks ng Pilipinas. Inaybay nila ang FDR Road malapit sa riverbank ng Sahara. One of the suspects pulled her to the back seat of the car. Suspects were threatening them, were shouting at them. Bumistita naman kay Pilapil si Vice President Jejomar Binay. Tiniyak ni Binay na gagawin ng pulisya ang lahat para agad maresolba ang kaso. Para makakuha ng mas maraming lead, hawak na ngayon ng Task Group Pilar ang mga CCTV video mula sa MMDA at pamunuan ng Marikina Riverbank. Ako si Abigail Cagadas para sa Balitaktakan Police Report. Namatay sa aksidente ang bilang ng aktor na si AJ Perez matapos magsalpukan ng sinasakyan ng van ng isang bus kaninang madaling araw. Sa ngayon nasa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labing AJ. At mula naman sa Tarlac saan nangyari ang aksidente, may balita si Chara Panuncia. On arrival sa Reyes Valentin Hospital, ang 18 anyos na si AJ Perez matapos magtamo ng grabing pinsala sa ulo. Pasado hating gabi kanina nang sumalpok sa kasalubong na bus ang kanilang sinasakyang van sa may barangay San Julian MacArthur Highway, Moncada, Tarlac. Sugatan naman sa aksidente ang ama ng aktor na si Gerardo Perez, mga manager na si Cristina Ferrer at Danica Caparas, marshal na si Leia Javier at ang driver nilang si Christopher Bautista na sinugod sa Tarlac General Hospital. Sa inisyal na investigasyon ng Tarlac Police, pauwi na sila galing sa isang show mula sa Dagupan, Pangasinan. Sakay sila ng isang Nissan Urban na kumukonvoy sa isa pang van na kasama nila. Nag-overtake daw ang dalawang van sa isang 10-wheeler truck. Nakalusot ang unang van
pero hindi ang sasakyang lulan sina Perez at bumangga ito sa kasalubong na Partas Bus Transit. Ayon sa autoridad, nakaupo si AJ sa likod ng kanilang driver. Nadali ng husto ang kanilang van kaya napuruhan ang aktor. Naharap ngayon ang 40 anyos na driver ng bus na si Julie Brillantes sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries and damage to property. Ayon naman kay Brillantes, hindi naman niya kagustuhan ang nangyari. Ito po si Zara Panuncia nag-uulat para sa Balitaktakan. 5 linggo pa lang nakakaraan nang mga malaman ni Dr. Pangulong Ramos na may lung cancer pala ang kanyang anak na si Joe. Hinilihim daw sa kanila ni Joe na siya ay may sakit. May balita si Silaika Aviles. Kararating pa lamang ni Pangulong Noynoy Aquino dito sa Purenaria Pass, Sucat, Parañaque para makiramay sa pamilya Ramos. Larawan ng katatagan at tibay ng loob ang bababanaag sa mag-asawang si Fidel B. Ramos at ang kanyang asawa na si dating First Lady na si Ming. Sarado ang kabaw ni Josephine Martinez Ramos habang pinaglalamayan dito sa Jose Rizal Room, Purenaria Pass, Sucat, Parañaque. Ito raw kasi ang nais ng kanyang ina na si Amelita Ramos. May litrato naman daw ang kanyang anak sa tabi sa pagnanais na manatiling buhay ang alaala nito. Sa edad na 54 anyos, pumanaw ang pangalawa sa 5 anak ng mag-asawang Ramos kaninang umaga dahil sa sakit na lung cancer. Ayon sa kanyang ama na si dating Fidel B. Ramos, inilihim sa kanila ni Joe ang kanyang sakit. Ayan pa nakakalungkot dahil sa matagal niyang ilinihim yan. Para bang isang konting asthma o influenza lang. Si Joe ay isang kilalang musical artist, backup singer siya dati sa grupo ni Gary Valenciano at tumutugtog sa Power Play Band. May isa siyang anak na si Sergio, 17 taong gulang, anak sa dating aktor na si Lloyd Sammartino. Siguro naman kung merong iniwan si Josephine sa atin, si Joe as we call her, ay yung a life of always caring, sharing, and daring. Kasi itong batang ito ay hindi lang very caring and sharing, whatever she had. Very modest po ito But she was also daring kasi ito champion water skier ito. Dahil sa sinapit ng anak, may paalala ang dating Pangulo sa publiko. May paalala sa atin siguro na smoking is bad for the health kasi Joe was a victim of very vicious lung cancer na hindi naagapan ng modern medicine. Saka ito, herbal medicine doon sa atin. I don't smoke, hindi ko sinisindihan. Binubulsa ko lang yan, hindi naman nasusunog yung aking pantalon. Tuloy naman ang pagdating ng mga nakikiramay at pangabulaklak para kay Joe at ilang personalidad na nga ang nakita nating dumating maliban kay Pangulong Noynoy Aquino, kabilang din sa mga bumisita si Parañaque Representative Roy Lugule, retired General Jose Almonte, dating DILG Secretary Rafael Alunan at ang dating senador na si Leticia Ramos Sianani. Nakatakda ang ilibing si Joe sa Biyernes, July 1, alas 12 ng tanghali sa Manila Memorial Park, Sucat, Parañaque. At yan ang huling kaganapan dito. Dok, kain na po. Saan ka ba galing, Gina? Lolo, Karen po. Matagal na kitang hinahanap, Gina. Lo, Karen po. Kain na, Gina. Lo, Karen po. Ito, para sa paborito kong apo, si Karen. Matagal na kitang nililigawan. Kailan mo ba ako sasagutin?
Basyang, live mula sa Weather Center, narito si Jose Iniguez. Ang bagyong si Basyang ay nananatili sa kanyang lakas habang ito ay patuloy na lumalapit dito sa Aurora at Camarines Norte. Ito ay huling namataan 40 km per hour northeast ng Daet at sa Camarines Norte. Ito ay nagtataglay ng may pinakamalakas na hangin na may 120 km per hour at ito ay may bugso ng hangin na umaabot sa 140 km per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 22 km per hour. Dahil dyan, nakataas na po ng signal number 3 sa mga probinsya ng Aurora, Northern Luzon, including Camarines Sur at Camarines Norte. Signal number 2 din po sa Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Bulacan, Rizal, Laguna, Southern Quezon, Marinduque, at Catanduanes. Signal number 1 naman sa Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila at Albay. At yun ang update mula sa Pag-asa. Ako po si Jose Iniguez para sa Bali-Taktakan. Pinoy basketball legend Kaloy Loizaga inatake sa puso at kasalukuyan nagpapagaling ngayon sa Australia. Samantala, kauna-una ang Gobernador Pangilinan Baseball Tournament ginanap sa Cavite kung saan si Miguel Villame ang naging guest of honor. May balita si Rafael Amuas. Matapos ma-stroke nung isang linggo, unti-unting nagre-recover ang basketball legend na si Carlos Kaloy Loizaga. Sa isang text message, nagpapasalamat ang anak ni Loizaga na si Chito sa mga nagdasal para sa agarang paggaling ng ama. 80 taon na si Kaloy Loizaga at namamalagi na siya ngayon sa Australia. Nung kasikatan niya, kasama si Kaloy sa national team na nakakuha ng 4 na gintong medalya sa Asian Games at isang bronze medal naman ng 1954 FIBA World Championships. Nagpasiklaban sa baseball ang 4 na kupunang sumali sa kauna-unahang Dominador Pangilinan Baseball Tournament na ginanap sa Carmona, Cavite. Kabilang sa mga lumahok ang grupo ng Broncos, Habagat, Bagwis at ang Little Rascals na binubuo ng mga kabataang may edad 12 pababa. No less than si Mr. Real Time Big Time Willie Revillame ang nagsilbing speaker sa pagbubukas ng torneo. Nag-donate si Willie ng 150,000 pesos para sa pagpapaganda ng baseball field na pinaglaruan ng mga kupunan. Hanggang June 26 ang torneo na ginaganap tuwing weekends. Rafael Amuas para sa Balik-Taktakan Sports. Samantala, alamin naman natin ang pinakabagong chika sa entertainment world para sa Balik-Taktakan star. Narito si Kiara Maja. It's confirmed na si Julian Salosa na nga ang front up sa concert ni David Archuleta next month. Excited at kinakabahan daw ang singer-actress dahil first time nga raw niyang magpo-perform sa isang concert ng isang international artist. Hanga daw si Julian sa pagiging versatile singer ni David pati rin sa pagtugtog nito sa piano at gitara. Pinag-iisipan pa ni Julian ang 5 kanta na kanyang ipo-perform. I'm thinking na magbaballad, mag-rock, R&B, and rap. Ako si Kiara Maja Igulida para sa Balik-Taktakan Star. Chismisang walang hangganan. Forward niya, ano masasabi mo sa pagkakawalan ng Pinay? Siyempre masaya na sa wakas nabigyan natin ng katulungan ng mga tao, ng mga inosenteng tao na nadamay sa kanyang kasalanan. Ako, wala akong sabi. At yan ang mga balita na nakarap natin sa araw nito. Muli ako po si Gretchen Caparas. At ako naman si Mamet